magandang araw po sa atin mga kaibigan, mga kakilala at mga kasamahan po natin. At katulad nga po sa oras na ito ay magbabahagi po tayo ng verse o bersikulo na matatagpuan po natin sa banal na kasulatan. At ang verse po natin na isi-share ko po sa gabing ito ay ang Pilipos 1:21. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng Pilipos chapter 1 verse 21. Sapagkat para sa akin, ang buhay ko ay para kay Kristo. At kung mamatay man ako, ay kapakinabangan ito sa akin dahil makakapiling ko na si Kristo. Ano po? So napakaganda po ng talatang ito na atin pong nabasa. Alam niyo po, tayo po ay nagimbal o tayo po ay naawa sa kinasapitan ng mag-anak o ng mga patungo po sa isang religious retreat diyan po sa parting norte na kung saan ang kanilang sinasakyang sasakyan ay binangga ng bus at dalawang sasakyan po ang nadamay po sa banggaan nito at nagresulta po ito ng maraming nasawi. At makikita po natin dito mayroon din pong mga pamilya, yung dalawang mag-asawa at yung kanilang anak ay nandoon po na sila din po ay namatay. At makikita po natin dito mga kapatid yung kaiksian ng buhay ng tao. Walang kasiguraduhan. Maaring hindi po natin alam kung papaano po tayo kukunin ng Panginoon sapagkat ang buhay po natin ito ay hiram lamang po natin ito. Hindi po natin masasabi kung hanggang kailan po ang pagpapahiram sa atin ng ating Panginoon ng buhay na ito. Subalit, isa po ito sa magbibigay sa atin ng kalakasan ang katotohanan ng salita ng Diyos kung papaanong sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos na ang buhay niya ay na kay Kristo. Ano po? Katulad ni Apostol Pablo, nung hindi pa po siya nagiging tagasunod o disciple o tagasunod ng ating Panginoon, ay inusig din po niya ang iglesia. Siya rin po ay itinakwil din po niya ang mga Kristiyano. Subalit nung personal na ma-encounter ni Apostol Pablo ang Panginoong Hesus, nagkaroon po siya talaga ng totoong pagbabago ng kanyang buhay. Mga kapatid, ang buhay po natin, katulad po ng pangyayaring ito, ay hindi po natin masasabi. Hindi natin pwedeng ma-question si Lord. Bagamat kahit tayo ay nagtatapat sa Kanya, imagine patungo sila sa isang okasyon na kung saan ay retreat, religious retreat. Ibig sabihin po ay hindi po natin hawak ang buhay natin. At sa panahong ito na kanilang nararanasan ang pagdadalamhati ay ang ating panalangin para sa kanila, sa pamilya nila, At katulad po ng sinabi ni Apostol Pablo na ang kamatayan ay pakinabang sa kanya sapagkat para sa kanya makakapiling na niya ang Panginoon sa kanyang doon sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating Panginoon. Napakaganda po Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Bagamat wala na ang mag-anak na ito, at katulad din po ngayon, may bago na naman na pangyayari na kung saan ay sa airport ay nagkaroon din po ng aksidente na kung saan ay
may namatay din pong bata at umiiyak yung ama. Ano po? So, sa panahong ito, talagang hindi po natin masasabi walang kasiguraduhan ang buhay. Isa lamang po ang dapat nating siguraduhin na magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Katulad ni Apostol Pablo, nang sinabi niya na ang kanyang buhay, kung mayroon man siyang buhay ngayon, ay ito ay para sa Panginoon. Nasa Panginoon, nasa kamay ng Panginoon ang kanyang buhay at isinurrender na niya ang buhay niya. Meaning, yung kanyang future at yung kanyang hinaharap, maging ang mga bagay pa pong darating sa kanya ay pinagkatiwala na niya sa Diyos. Sapagkat naniniwala siya na mayroon din pong buhay doon sa kalangitan na ipinangako ng ating Panginoon. Ano po? So, yun, isang kalakasan po sa atin ito, katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, ang buhay natin dito sa lupa ay, ang katotohanan po dito ay temporary lamang po. Mas pahalagaan po natin yung permanente, yung eternal, doon po sa piling ng ating Panginoong Diyos. So, salamat po mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. Keep safe. At salamat po sa inyong panonood at pagsuporta sa ating Facebook. Thank you very much and God bless.